Basta squad kami versus La Familia E-Pro. Yan yung ating second match ngayong hapon para sa ating qualifiers number 3. Your team is banning. Para dito sa Basta Squad kami, Natalia yung kanilang first ban. Second game pa lang yun, Father, no? Yes, second game pa lang, second game pa lang. Second game pa lang. Your team is banning. NFE, pusta ako ng 500 na appear. LFE, di ba hindi nakapasok sa LFE nakapasok sa FPL. Your team is banning. Playbook esports. So para dito sa Basta Squad kami, Natalia at Esmeralda yung kanilang first 2 bans. Dito naman sa La Familia E-Pro, Matilda yung kanilang bilang. Don't forget to like EJ Lance Kabangungan. Sino po na panalo? No first game, Team Payaman yung panalo nung unang laban natin. Your team is picking. EJ Lance Kabangungan. Tatanong siya kung sino tayo na. Your team is picking. So Brody will be the first pick para dito sa Basta Squad kami, pero Your Benedetta and team is picking. Yusong nilak na kagad dito na ng Familia E-Pro. So maganda-ganda yung mga first pick dito ng both teams. Hindi pa natin masasabi kung sino yung mga nakakalamang dito sa draft dahil mga unang pick pa lang yan. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Thank you very much sa mga nag-like and share ng ating stream. At higit sa lahat, maraming salamat sa mga tumatambay dito sa ating live, sa mga nanonood dyan ng ating tournament. Thank you very much po sa inyo. So Selena Your and team Claude, is picking. aba. I think Brody dito, alam naman natin dito yung passive ng Brody. So kahit na hindi na siya kumuha masyado dito ng damage item, kahit mga tank items lang, magkakaroon pa rin ng damage. Kasi meron naman sila magiging main damage dealer, main physical damage dealer para dito sa Basta Squad kami. Nandiyan naman yung Claude. So 2 marksman strat para dito sa Basta Squad kami. So I think Claude, ito yung kanilang magiging fan. Your team is banning. While the Brody will go to dito sa Gold Day. La Familia E-Pro naman, Johead, dilak nila. So, para dito, ang Your namang lang team dito na is La Familia banning. E-Pro is nakakuha sila ng mga solid na Your team solid is na picking. pick. Pero yung mga OP, okay, yung mga heroes na alam naman natin na madalas lang ginagamit ngayon, as score, nakuha naman dito ng Basta Squad kami. Pero meron din sila si Lina Pink eh. Ang ganda din ng first 3 picks dito ng Basta Squad kami. Pero ang difference lang kasi yung Basta Squad kami, nakitaan na kagad sila dito ng mga core. So, pwedeng i-counter dito ng La Familia E-Pro. Pero titignan pa rin natin after dito ng picks sila kung sino yung mas makakalamang sa draft. La Familia E-Pro, Silvana yung kanilang magiging last ban. Dito naman sa Basta Squad kami, Yishun Shin yung kanilang magiging last ban. Eudora, nilak dito na La Familia E-Pro. Makakita na naman tayo ng another Eudora game. First match natin, Team Payaman 2.0, nag-pick sila ng Eudora, and Eudora ang naging MVP nung laban na yon. Dito naman La Familia E-Pro, sila naman ang pick dito ng Eudora. Your team is picking. Carmilla and Baksha para sa last 2 picks ng Basta Squad kami. So, titignan natin, mag-base tayo dito sa lineup. Yung Baksha, eto na nga, pupunta to sa XP lane while the Brody will go dito sa ating gold lane. So, yun yung dalawang magiging side lane. Mas mataas ang percentage na ganun yung magiging top. While the Claude will be the funnel, Carmilla tank para dito sa Basta Squad kami. Si Lina will be the support. So, nice pick. Kasi, naku po, nag-Lancelot pick kasi wala na silang marksman. Advantage para dito sa Basta Squad kami dahil dito sa Baksha and Carmilla pick. Mahihirapan dito yung Benedetta and Lancelot. Okay? Mahihirapan yung
Benedetta and Lancelot dahil dito sa Carmilla pick. Napakaganda ng Carmilla draft para dito sa side ng ng Basta Squad kami. Kasi kailangan nilang dumikit para mapatay dito yung Carmilla Alam naman natin yung Carmilla dito, pag dinikitan mo, grabe, pag na-stack ang kanyang, grabe. Ang kunat nito ng Carmilla. Pero titignan pa rin natin kasi minsan kahit na maganda yung draft, kung pangit naman yung execution, bali wala pa rin. So, magbe-base pa rin yan sa laning and rotation. Malakas pa naman po ngayon Carmilla. Oo, malakas ngayon ng Carmilla. Maganda yung draft ng Tapos nag-Lancelot pick pa dito yung nag-Lancelot last pick pa dito yung may Benedetta na sila. Wala silang range dito, range physical damage. Aasa sila sa physical damage dito ng isang pati Yushong, melee yan Aasa sila sa Benedetta and Lancelot. Tapos, di ba? Nagtataka ako bakit pa sila nag-pick dito ng Lancelot para dito sa La Familia Ibra. Pero titignan pa rin natin. Based dito sa lineup, nakakalamang dito yung Basta Squad kami. Pakilala muna natin yung mga players para sa booking. Para dito sa Basta Squad kami, Imbasak para sa kanyang Brody. Kenman, dito si Lina. K naman, yun ang naintindihan ko yung IK para sa kanyang Claude. Imba Lawrence, using dito na Carmilla, at Imba Sedia para naman sa dito naman sa kabila sa La Familia Ibro. J3 para sa kanyang Lancelot. Striker para sa kanyang Yushong. McLavin para naman sa kanyang Jonet. Pero dito will be using the Eudora. And Gale of Beauty Forever para sa kanyang Benedetta. Chill lang. Chill lang muna sila. Pero ito na nga sinasabi natin. First blood ako dito ng Eudora. Ako po. Nice play para din sa La Familia Ibro. Namatay kagad dito yung Selena. Medyo naging alanganin yung pasok doon ng Selena. So nakagad dito yung La Familia Ibro. Photo plate. Using yung bank siya ang nagkukulitan. Pero may photo plate na dito yung Carmilla and Brody. Ito na, kinukuha na nga nila dito yung gold. Ito, medyo na palalim. Ito nga, mukhang yung gold na yata nila. Ito na nga yata, wala pang level 4 yan Pwede nilang pasukin. Pwede nilang patayin. I think he's 58 Yuso. Wala pa siyang level 4. Merong stand dito yung Carmilla. Merong stand din dito yung Brody. Wala na talagang kawalayan kapag wala ka pang black transfer. Ito na sa top lane. Nag-rotate din dito yung La Familia Ibro. Pero hindi sila makakakuha ng pick-up dito sa top lane. They will go for the objectives na lang. Nag-withdraw sila ng pera dito sa top lane. Ito, Johet. Binabato-bato lang niya dito si Lina, pero nagiging follow-up damage. Ito na nga, kung papasukin na yata sa Johet, will be flickering out. Disengage muna para sa kanila. Iwas-iwas muna sa kamatayan. 10 minutes ang ating laro. 2 minutes pa lang naman tayo. Network, dito sa side ng La Familia Ibro yung network team. Pero maliit lang yung kalamangan Pero masyado yatang napanalim dito. Ito na yung sinasabi natin. Mamapatay yata nila dito yung backshot. Pero hindi nila mamapatay Camila pa makakakuha ng team dito sa bakbakan. Abisa Laro will be connected. Kung mamamatay na nga dito yung Lancelot will be going down. Ito rin Brody, nagkakalat ng lagit. Patay na rin dito yung Johet. Tatlong hero naman tayo para dito sa La Familia Ibro. Kung susunod pa yata dito yung Yushong. Abisa Laro will be connected. Tinipihan pa sa mukha. Yushong will be going down. Three minutes ng laro. Grabe. Eto na, unti-unti nang lumaki yung kalamangan bigla ng Basta Squad kami dahil doon sa engagement na nangyari. Side stun para dito kay Eudora, pero napagamit ang Purify kagad dito yung kulit. Ito yung sinasabi natin. Nice pwede bis na mag-rescue. So talaga papatagalin. Inuhod lang dito ng flood para makapag-farm siya kasi wala nang nagsitiva at medyo mabagay yung farming niya. Kailangan niya talagang gumamit dito ng Purify para makaiwas sa pick-off sa engagement na gagawin dito ng La Familia Ibro. Grabe naman pumana dito si Kenban. Napaka-limit. Pero ito na nga. Top lane. Mukhang mamamatay yata dito yung Benedetta. Nice setup. Nice rotation coming from Basta Squad kami. Ito naman yung Joey. Di go yata dito si Emperor para sa kanyang Eudora.
Outage muna para sa kanya pero Abyssal Arrow will be connected. Pero masyadong malayo, hindi na nila mapasunin yan. Eto na lang yaw, sa bottom lane nagkakaroon na ng bakal. Joy dito will be going down. Black Dragon Form will be used. Makakapag-out mo ba dito yung Yuzhong? Kailangan muna niyang umalis. Low HP na siya. Eto na yung Baksha. Babangkain dito yung Lancelot. Pero Abyssal Arrow will be misfired. Renze 3 makakatakas doon sa engagement na ginawa ng Basta Squad kami. 4 minutes and 30 seconds ang laban natin. 3.8k network lead para dito sa side ng Basta Squad kami. Turtle is up. Magkakaroon ba ng contention coming from La Familia Ipro? Alam na dito ng Basta Squad ng Basta Squad kami na hindi na mako-contest dito yung yung Turtle dahil ang laki na ng kanilang kalamangan. Pero pa sila dito pang zona, nandito yung Bangka, nandito yung Marmila. Pero gusto nila dito yung Lancelot, patay na dito sa ating laban. Benedetta pasok na rin, final blow with use. Pero binato dito yung Carmilla, pero Carmilla lang yung mamatay. Double kill para dito kay Selena. 1-2-3 trade, 1-4 trade para dito sa Basta Squad kami. Okay lang dumamatay yung Carmilla kasi mga sila ng 4 na hero. Ang ganda ng engagement doon ng Basta Squad kami. Napakaganda ng kanilang setup. La Familia Ipro nahihirapan talagang pumalag dito sa mga early minutes. Pero niya sinasabi natin, meron pang Claude dito yung Basta Squad kami. Kapag nakapag-farm pa dito lalo yung Claude going into the late game, lalo nang mahihirapan dito yung La Familia Ipro. Yung Lancelot nga dapat ang gumagawa ng paraan nakakakuha ng mga early pick-offs. Pero dahil dito sa draft ng Basta Squad kami, hindi sila basta-basta makakakuha ng kill. Dahil merong Baksha, merong Carmilla na frontline dito yung Basta Squad kami. Ito na nga, sineta pa kagad nila dito yung Mila. Mapapalay ba nila Abyssal Arrow with use? Pero kung makikita ninyo dito, 4 na yung gumangbang doon. Half HP lang ang nabawas dito sa Carmilla. Grabe nga yung ginagawa dito ng Carmilla. Mahirapan sila kung isang hero hindi na nila mapatumba. Paano kaya yung mga ibang heroes dito na Basta Squad kami tuloy ka rin po dito yung bakbakan sa top lane. Phantom execution with views para mapag-out dito yung Lancelot. Abyssal Arrow will be misfired. Hindi tumama para dito sa isang Selena. Ito na nga yung Baksha, naghanap ng base setaman. Nandito na yung Basta Squad kami sa middle lane. Naghanap sila na mabubunggo. Pero wala muna. Ingat muna yung La Familia Ipro. Dahil medyo hindi nagiging maganda yung kanilang rotation sa mga 80 minutes ng ating laban. Abyssal Arrow tumama, tinamaan dito yung Eudora. Kailangan muna niya mag-out pero napakaganda matudot coming from the Johen para makaiwas sa kamatayan yung Eudora. Binabanatan nila dito yung Yuzhong pero yung Black Dragon form panakot lang pero hindi natatakot dito yung Basta Squad kami. Again, Basta Squad kami, they are still gold, getting the objective despite na napakalaki na nung kanilang kalamangan. 9 kills na yung kanilang kalamangan, net worth din nasa kanilang side 7k. Tuloy-tuloy pa rin yung pagkuha nila dito ng mga objectives. Hindi sila masyado nag-greedy, hindi sila masyado nagmamassive dahil alam nila na mas malaki ang kalamangan. Oy, grabe setup nga doon. Grabe from Basta Squad kami. Kills nila nga dito para kay Baksha. Final blow, ginamit na dito na Benedetta. Grabe nga yung pana dito ng Selena. Konektado. Kaya mahirapan dito yung Johead okay. Kung magjo-Johead pick ka kasi, dapat ibaban mo yung Selena. Kasi alanganin yan unang-una, hindi ka makakapagtago sa bush. Hindi ka makakapag-frontline. Kapag nag-frontline ka, pag tinamaan ka ng Abyssal Arrow, ibig na ikaw yung makapag-setup, ikaw yung makaka-counter-initiatan. Hindi ka rin makakapagtago sa bush dahil dito sa mga Abyssal trap na dinadrop. Pero tumama na naman dito yung tinamaan na naman yung Lancelot dito. Konting na naman siyang mamatay. Ito na nga, Blazing Dome, ginamit na agad dito ng Claude. Killing spree na para sa kanya. Brody dito will be getting another kill again. Ito na yung Claude, ito na yung Brody. Gumagawa na sila dito ng damage sa La Familia Ipro. Final blow ginamit na rin dito na Benedetta na clear the middle lane. Pero napakabilis ng damage, napakalakas ng damage para dito sa Basta Squad kami. Second tower dito sa middle lane, nabasag na. Pero itong Carmilla naka-frontline, mahirapan sila patayin niya lalo na't gumamit pa ng Vengeance. 14-2 yung ating score. La Familia Ipro habang tumatagal, lalong nahihirapan dito sa ating game. Meron na lalong items dito yung Claude, meron ng damage. Eto yung Baksha, nahirapan sila patayin. Wala pa nga yung Carmilla dito, Phantom Execution will be used. 4 versus na dito sa top lane. Black Dragon 4 will be used. Masyado yatang malalim dito yung Baksha. This will be the dead and then Baksha. Eto na yung Carmilla, maghanap na ng Mazozona. Yuzhong na lang yung kanilang target. Hindi na yata makakawala dito yung Yuzhong. Killing spree na nga para dito kay Brody. 1-to-1 trade para dito sa both teams.
Lord resurrecting soon. Yung Claude nandito sa gitna. Lord will be up in a few seconds. So naka-up na dito yung Lord. Uumpisa na ba ng Basta Squad kami? Kukuha ba sila dito ng objectives? Shoutout sa mga viewers natin. Thank you very much sa walang sawang pagsuporta. Panonood. 9-minute mark. Ito na nga. Naku po. Kuhabata yata nila dito yung Bene. Bene will be going down. Mega kill na nga para dito kay Brody. 4-0 na. Besenaro will be fired again. Tumama dito kay Johed. Pero masyado yata na para dito Carmila. Pero Carmila napakakulat. Tumama na iba nila. Bad of execution will be used. Carmila dito will be going down. Nakakuha sila dito ng pick off. Pero tank lang yung kanilang nakuha. Yung Benedetta napatay nila sa tank. Kaya hindi na hindi na nagdadalawang isa sa community Carmila dahil dapat na lamang natin. Napakasakit ng damage na dito ng Claude. BMI out para sa kanya. Pwede nang umpisahan dito ng Basta Squad kami yung Lord din. Kasi, I think kahit naman contest dito ng La Familia Ibro, kayang-kaya nilang i-go. Minute mark ng ating laban. 12 minutes ang kalamangan dito. Basta Squad kami. Item check muna tayo. Brody dito meron ng Blade of Despair. Meron rin siya dito ng jungle item pero pampakunat yan. And then the Athena Shield. So makunat-kunat. Mahirap talaga papatay dito yung isang Brody. Pero susunod na naman dito yung Johed. Patay na naman dito yung Johed. Carmila dito. Ang kunat pa din. Talo na yung Baksha. So, yung Lancelot talaga, wala talagang gagawin dito sa game. Kasi isipin mo, sino yung i-go niya dito? Kung i-go niya dito yung Claude, merong BMI out, meron niyang movement speed. Tapos meron pa siya dito, mga kasama na magpaprotect sa kanya in frontline. At isang araw, tumama na naman dito. Mag-out hitting na pamilya Ibro. Grabe, napakasakit ng damage, pero nasapable na nga dito para kay Lancelot. Ay, nasapable na nga para dito kay Brody. Lancelot, patay na naman. Grabe no, yung Lancelot talaga. Hindi talaga naging maganda yung Lancelot pick para dito sa La Familia Ibro. Draft pa lang. Okay, kasi ang laban nagsisimula hindi doon sa 1 minute sa 0-0 mark ng laro natin na pagpasok dito sa Land of God. Ang laban nagsisimula pa lang sa draft. So, kahit na malalakas yung player, kung medyo mahihirapan sa draft, mahirapan talaga manalo. Ito na nga Yusong dito with the dead again. Third tower dito sa middle lane. Mukhang tatapusin na nga yata. Nagtitipi-tipi na lang sila. Di sa laro will be connected. Benedetta. Low HP. Kailangan muna niya mag-out. Pero ito ng Joy. Naghahanap dito ng mga babato. Pero dito kanya sesetapan. Back siya yung kanyang nabato. Medyo mahirap patahin yan. Joy again will be going down. Paulit-ulit na lang. 0-4 yung score dito. Ng Yusong. 1-7 naman para dito sa Johed. Very one-sided game para dito sa ating second match. So Lord dito, kinukuha na ng Basta Squad kami. Para madali na nila papasok. Mabasag yung third tower dito ng La Familia Ibro. Selena dito, nakakalabit yung Reaper. Sakit ang kalmot yan. Yung Selena. Unstoppable na nga para dito kay Claude. Yung kalmot talaga dito na Selena, masakit na yan. Tingnan natin yung item ng Lancelot. Mukhang mag-go yata siya dito sa Heptasis. Meron na siya ditong endless battle para dito sa Lancelot. Pero hindi sapat yung damage na yan para i-go, para tapusin mo. Patayin dito yung Carmila at saka Baksha. Yung Brody dito, makunat na rin yan. Mahirap din patayin. Sino kaya yung kanyang magiging pick-off dito? Wala siyang magiging kill talaga dito sa ating laban. Eto na kayo doon dito sa middle eh. Start na. Mukhang tatapusin na yata ng Basta Squad kami. Makakapag-event naman dito na Familia Ibro. Low HP na din si McLavin. Ay again, patay na naman dito yung Johed. Godlike na nga para dito kay Brody. Abisan Arrow will be face part pero okay lang daw. Double kill para kay Brody. Lancelot will be going down. Yung Claude dito, binabalatan sa likod dito yung Eudora. Pumasok na rin dito yung Benedetta. Pero mamamatay na rin siya. Monster kill para kay Claude. I think that will do it. Wala na. Very one-sided game talaga. Natalo na sila talaga sa draft. And yung execution pa. Maganda yung pinakitang execution dito ng Basta Squad kami. So GG, well played. Basta Squad kami. Mag-a-advance sila sa ating quarterfinals bukas. So next game natin, Ren Esports versus Langka Esports.